Umamay na. Ayan na. Okay, sige. Makikita ko na kinabukasan mo. Isang magandang araw, mga boss amo. Inyong napanood ang pagpili ko kay Paraluman at kung paano ko sinubukan ang kanyang nerve sa obstacle course. At pagkatapos nun, ang napanood nyo na lang ay puro glimpse ng kanyang training journey upang maging isang working dog. Ngayon naman ay inyong matutunghayan ang kanyang paglalakbay o ang aming pagbuo sa kanya upang maging isang ganap na working dog. Papunta kami ngayon sa Saskay9 sa Alfonso, Cavite. Sila ang aking naging inspirasyon sa journey ng supero sa working dog. At dahil gusto kong matutong mag-train, ay nag-enroll ako ng Certified Trainer Course, isang kurso na magdadagdag ng kaalaman ko sa pag-aaso. Bigyan mo ko ng collar. Ito pang papi. Pero may mga tunog siya na tumatakbo siya. Yung ingay ng malakas. Yung bigla eh. Yan. Takot sa akin, sir. Hindi pa sanay sa... Ay, sa bagay, may collar yan nung kinuha ko eh. Bagay sa kanya. Uy, bumagay ah. Lahat ng nangyayari sa amin ngayon ay bago sa amin. Hindi lang kay Paraluman. Una na dito ang paggamit ng collar. Sa puppy imprinting stage kasi, bawal ang slip leash. Uy, natanggal. Hindi gumagamit ng slip leash sa puppy imprinting dahil Winuho ko to sa ayaw office, natin na ang puppy Sa ay kalsada. magkaroon ng takot. Ngunit Mga dalawang alam beses naman na. natin na hindi naman malakas ang nilalagyan ng pressure collar eh. na dala ng slip leash. Pero dahil ito ay isa sa mga rules sa Saskay9, ay susundin natin ito. Okay na yan. Pero pa na lahat yan. Bakit mo bang alas? Umamay na. Ayan na. Okay, sige. Makikita ko na kinabukasan mo. Nakakita kami ng curiosity kay Paraluman. Hindi man niya alam kung para saan ang box na ito, ngunit ito ay kanyang inaamoy. Medyo naiilang din siya sa paligid niya, ngunit ang kagandahan dito ay hindi siya natatakot. Noong una ay akala ko'y mababahag ang buntot ni Paraluman dahil sa sobrang daming tao ang nakapaligid sa kanya. Sa supero kasi ay ako at ang tatlong dog keepers ko lang ang nakakahawak sa kanya. Ngunit dito sa training camp ay sobrang daming trainees at sobrang daming tao ang natutuwa sa kanya. Ngunit ang reaction ni Paraluman ay napakaganda. Siya ay masaya. Habang dinidesensitize si Paraluman sa mga trainees, ay inoobserbahan ko ang galawan ng lahat ng trainees. Manang-mana kay Sir Bobby, ang head trainer ng Saskay9. Ay, ay. Kamusta ang baby girl, ha? Kamusta ang baby girl, ha? Oo. Ayun. Sige, gusto. Oh, baby pa to. 3 buwan. Ikutin mo ang mga natin dyan, mga tropa. Iba't ibang dila lang. Ayun sila. Ang mga trainees na ito ay tinuruan ni Sir Bobby na maging masaya kahit sila ay malulungkot. Sa pinakabata po sa amin. Ayun na sa'yo. Bibigyan where are you? Naipapasa kasi sa aso ang pagiging masayahin ng trainers o ng handlers. At alam naman natin na kapag masaya ang aso, ay makakapagtrabaho siya ng mas mahusay at mas epektibo. Noong matapos ang pagkilala ni Paraluman sa mga trainees, ay sinimulan naman ang pag-introduce sa kanya sa bola. Dito sa training camp
ang bawat pagkagat ng aso sa bola ay may katapat na masayang palakpakan. Ang bawat masayang palakpakan ay nagbibigay sa aso ng motibasyon na sa susunod na hagis ng bola, siya ay mas gaganahan. At makalipas lang ang ilang sandali, ay ang lahat ng bolang ihahagis ng trainee, ito ay lahat ay nasa bunganga ni Paraluman. Ganito ang magiging buhay niya hanggang siya ay maging isang ganap na working dog. Laging masaya at laging alisto. Habang nagpapahinga ang katawang pisikal ni Paraluman, ay gumagana pa rin ang kanyang isipan. Sinimulan na ni Sir Bobby ang training sa iba pang mga aso na mas matanda kay Paraluman. Ang mga nakikita nyong ito ay mga wooden boxes. At hindi lang ito simpleng wooden boxes. Isa dito ay merong positive o merong isang training aid na kailangang hanapin ng aso gamit ang kanyang matalas na pang-amoy. Ayun! 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 Si Paraluman naman ay biglang tumahol at sinasabi niyang gusto niyang subukan ang ginagawa ng kanyang mga nakakatandang kaibigan. Yan. Good. Stay. Ito pa-focus naman siya. Yan. Tapos iulog yung bola. Yan. Yan. Siguro ay inyong napansin na puro bola ang pinapahabol sa mga aso na tinitraining dito. Wala yun ang wala. Ang isang working dog kasi ay kailangang adik sa bola. Hindi sila sinasanay sa pagkain bilang isang reward. Ang pinaka-reward nila ay ang kanilang favorite toy, na sa kaso na ito ay isang bola. At ito nga, inyong nakikita na itong si Paraluman ay ini-imprint sa kanya na bola is life. Kumuha din si Sir Bobby ng isang aso na adik na sa bola at ipinakita niya ito sa harapan ni Paraluman. Ipinakita niya kay Paraluman kung paano dapat gawin ang exercise na ito ng isang aso. Tali gusto. Tali, yan oh. Yan. Sinimulan na ni Sir Bobby ang pag-introduce kay Paraluman sa mga boxes. Inihagis niya ang lahat ng bola na meron siya. Yes! Ngunit ang lahat ng ito ay dinedma ni Paraluman. At dahil si Paraluman ay tila ba naka-shutdown na ang utak dahil na-overwhelm sa lahat ng ginawa niya ngayong araw, ay ipinakita na lang ni Sir Bobby ang iba pang mga kaibigan niya. Pinagpahinga na lang si Paraluman at pinagpanood ng mga galawan ng ibang mga kaibigan niya. At binilinan ako ni Sir Bobby na mga dapat kong gawin pag uwi namin sa Supero. At nagsimula na nga ang paglalakbay ko at ni Paraluman upang si Paraluman ay maging isang ganap na working dog. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panonood.